Kamusta po mga kabayan? Muli po, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At syempre po, Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga ina. Lalong-lalo po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa ating mga ina. At ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Representative Chua. At napakarami pong pangungutya at napakarami pong sinasabi, lalong-lalo po sa paninira di umano sa mga Duterte. At syempre, yung sinasabi niya pang pangungutya na isang sinasabi niyang ang bloodbath daw po, ang bloodbath ay naging bubble bath. Matindi po mga kababayan, napakalilinis po ng mga congressman ito. Kaya po nga ang tanong natin, saan kaya napunta ang mahigit 7 trillion na inuutang na ng bansa? Mahigit 7 trillion na di umano ang inuutang po ng binagongang Pilipinas. Saan kaya napunta ang mga perang ito, mga kababayan? Nagtatanong lang po. Umpisahan na po natin pakinggan siya at panoorin. Di ba, isang araw nagising tayo, yung pinagmumura si Presidente. Yeah. Sinabi, napapatayin. Yun lang eh. Ang tawag namin sa law dyan, res ipsa loquitur. Ibig sabihin, the thing speaks for itself. Kung bakit hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ito na, tignan mo lang, meron bang pagkakamali. Ngayon, hindi, ano lang yan. Conditional threat lang yan, walang ganun. Alam mo, siyempre titignan mo rin, ano? Ito ba nagmumurang to? May kapasidad ba siya na totohanin yung kanyang pagbabanta? Siyempre, titignan mo yung psychological situation. May history of violence ba to? Meron bang kapasidad yung pamilya nila gumawa nito? Nasaan ba ngayon yung tatay niya? Di ba nasa ICC? Anong crime? Crimes against humanity. International court yun, hindi yun local. Di ba? Dito baka magduda ka pa, pero doon international yan. Di ba? So, at nakikita na naman natin na may mga instances talaga na medyo may mga allegations, no, sa kanila na medyo violente. So, kaya nga, ito kasi, hindi yung pinagbantaan mo, hindi ordinaryong tao. Head of the state. That's right. So, when you say head of the state, ibig sabihin, yan ang nagre-represent sa buong Pilipinas, sa bawat Pilipino. So, ibig sabihin, national security concern yan para pagbantaan mo. At yung nagbanta, hindi ordinaryo. May capacity at may capability. Bukod doon, siya yung hahalili pag may nangyari sa correct. presidente. Tama. Right. Diba? So, titignan mo lahat yan sa pangkabuhan. So, we're not saying na guilty na siya, pero ito yung mga ebidensya na nilatag sa amin. O ngayon, etong tanong, ano naman yung nilatag nila? Dahil binigyan namin sila ng pagkakataon. Sa 3 hearing, ilang beses silang pinatawag, ni Anino hindi dumating. O ano naman ang kanilang ebidensya para i-rebut ang bawat Kasi kailangan kontrahin mo Right. Dahil kung hindi mo kontrahin, nagmumukhang totoo. Saan sila pupunta? Sa media. Kung saan-saan. Diba? Sisiraan kami sa Facebook, kung saan. Wala namang bilang yun. Siyempre kami, magbabase kami sa committee kung ano yung official record. Dito kami magbabase kung ano ang mga ebidensya na nakalatag sa harapan lang namin. Tsaka from the very beginning naman, yun naman ang laging sinasabi ng grupo ni VP Sara na sige, itong binabanto, sige, let's do it. Kasi as far as I remember, gano'n, sinasabi nila, sige, but give us our day in court para... we're giving them their days in court. Exactly. Pero never naman silang umapir. Di ba? Sinabi pa nga niya, bloodbath. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath. Di ba? Naging bubble bath. Nawalang parang bula. Nawala, parang bula. Di ba? Kaya... nowhere to be found. Right. I think yun ang naging nila. Kaya parang ngayon yata, and we have the numbers now, no? Kasi, well, it's the committee doon report. sa yung huling botohan, 55 out of 55 ang bumoto. Unanimous. Walang Unanimous kumontra talaga, kahit na no? isa. Although, yun pa rin,
kita mo doon pa rin ha. Bago pa nagsimula yung botohan, ang daming fake news na lumabas. Na keso marami nang umatras, maraming, at ang nagbanggit pa ng mga pangalan. Ngayon, nung nagbotohan, yung mga binabanggit na pangalan, nandun doon, nakataas lahat ng mga kamay. Diba? So, kaya talagang puro fake news eh. Oo nga. Ang daming fake news talaga na, ako nga eh, kung ano na mga nilalabas nila mga fake news sa akin eh. Po. Yan po mga kabayan. Yung mga sinasabi po ni Chua, lalabas po ang katotohanan yan. Lalong-lalo po pagka po napalitan ng administrasyon. Lalong-lalo po pag nakabalik ang Vice President at naging presidente po ang isang Duterte sa pangunguna po ng Vice President. Lahat po ng sinasabi po nila akusasyon sa Vice President ay kailangan po nilang patotohanan yan. At dito po sa ginagawa nilang panglilihis ng issue at sinasabi nilang pagbabanta daw ng Vice President, yun po ay may nagtanong sa kanya. Hindi po kasi nila binabalita at pinapanood sa taong bayan yung totoo po at buo na video ng Vice President. Kinakat, ine-edit di umano nila para lang po mapasama. At doon na po nila tinututok sa pagbabanta daw. Pero meron pong buod yun. Kompleto po yung video. May nagtanong sa mga nagbabanta sa Vice President. Hindi po ba? At napanood po natin ang buo yun. Kaya nga lang po ito pong sinasabi po ni Chua, mga kababayan. Paano kayo pupuntahan ng Vice President dyan sa Kongreso? Antimano, may naratibo na kayo. Antimano, kayo mismo ang nagpapabagsak sa Vice President. At kayo mismo ay hindi pwedeng tanungin. At mismo, pati ang inyong mga witness ay hindi pwedeng tanungin. At hindi pwedeng i-cross-examine o examination ang inyong mga witness. At saan ka ba nakakita na mga witness na pinipresenta nila ay puro convicted? Karamihan po ay convicted. May convicted, most wanted. Naging most wanted po sa buong Pilipinas si Madriaga dahil po sa kaso at kanyang trabaho na kidnap po ransom. Kaya nga siya nakulong dahil sa kidnap po ransom. Yan po ang pinagkukunan nila ng mga witness. Yan po ang pinagkukunan nila ebidensya. At yung sinasabi pong video na kumalat sa social media na puro po inedit nila di umano. At pinutol ang kabuuan nito. At yung sinasabi po mga babayan na isang damukal daw po na fake news ang ginagawa raw po sa kanila at lalong-lalo kay Chua. Fake news po ba ang naging korupsyon sa mahigit 3 taon? Fake news po ba ang nasasangkot sa korupsyon ay karamihan ay congressman? Fake news din po ba ang mga pinalabas na file ni Cabral? Ang mga file ni Cabral, kaya nga tinawag na Cabral Files, at pinalabas ni Leandro Libiste, ni congressman. Fake news po ba yan? At fake news din po ba ang mga pinahiwatig at sinabi at pinatotohanan po ni Saldico at ng mga ex-marine na ayaw niyong imbestigahan? Pati si Gutesa, ayaw niyong imbestigahan? Fake news din po ba na sinasabi ng presidente na tinatawag na bangag, na grabe ang korupsyon nangyari, pati ang flood control ay nawala po, ang flood control naging ghost? Fake news po ba na hinahabol at sinasabing pananagutin ang mga magnanakaw ng pera ng taong bayan na mismo ang presidenteng bangag na tinatawag na kanyang ate ay nagsabi sa publiko na malawakan ng korupsyon na dapat ay may managot? Fake news po ba yon? At fake news po ba? Fake news po ba lahat yon? Na ang pera ng taong bayan, ng mga inutang ng gobyerno ng binagoong Pilipinas ay mahigit 6 trillion na at papalo na sa mahigit 7 trillion dahil mangungutang na naman ng 1 trillion daw dahil po kailangan nila. Saan po napupunta ang mga inutang? Wala pong nangyari sa bansa. Kahirapan, bagsak na ekonomiya at hindi man lang umasenso ang Pilipinas dahil sa mga politikong ito. Ang nakita natin, puro mali-maleta. At syempre po, alam naman po natin ang layunin ni Chua. Kailangan nilang pabagsakin si BP Sara. Dahil nga po, tanging si BP Sara lang ang may political will na kailangan managot lahat ng mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Siya pa lang ang nagsasabing hindi siya papayag na walang managot sa mga
ninakaw ng mga magnanakaw na politiko sa ating bayan. Hindi ba, Chua? Kaya nga, kung titingnan mo lang ang itsura ni Chua, ikumpara mo sa itsura ng Vice President, mga kababayan, tingnan mo ang itsura ni Chua at ng mga congressman sa House of Representatives. Doon daw po sa bumoto ng majority para ma-impeach ang Vice President. Tuwan-tuwa, ano po ang mga itsura ng mga congressman na bumoto sa impeachment, mga kababayan, para po ma-impeach ang Vice President? Ano po ang itsura nila? Hindi po ba ang itsura nila ay nagmumukha na po mga baboy di umano at nagmumukha na po mga buhaya di umano sa dami ng naging pakinabang at napakarami pong issue ng pera dyan. Nagkakasuhulan at lumalaki raw po ang mga MOOE, ang mga extraordinary expenses nila ay nadadagdagan di umano. At siyempre po ang boboto raw po para sa impeachment ay nabibigyan ng mga allocables sa kanilang mga distrito. Totoo ba yan, Chua? Fake news po ba yan? Kaya po mga kababayan, pagka po si Chua at ang mga congressman na nagpapabagsak sa Vice President, ang kukuhanan nyo po ng good governance at magsasabi ng katotohanan para po makita po ng mga Pilipino na sila po'y tama. Mukha po yatang hindi natin makikitaan na nagsasabi ng katotohanan sila di umano. Ang makikita po natin at ang makikita natin sa mga sarili nila ay mukha po yata ang pera ng taong bayan ay sa kanila di umano napunta. Hindi kaya. Kaya Chua, na tinatawag din Chihuahua, di umano, huwag kang mag-alala. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay nasa inyo. Dinala nyo ang Pilipinas sa kawalan. Dinala nyo sa korupsyon, pamumulitika na mahigit 3 taon na wala kayong ginawang trabaho sa Senado at sa Kongreso, sa House of Representatives, para lang po ang issue ay dalhin po sa Duterte. At lalong-lalo yung ginawa ninyo sa dating Pangulong Duterte na sinasabi nila na ang dating Pangulong Duterte daw ay nasa dahig. Ang tanong natin, tama po ba ang proseso na ginawa sa pag-aresto sa dating Pangulo? Na isang dating Pangulo hindi man lang nakakuha ng due process? Pagbaba sa airport, dinala po nila saan? Doon po sa kampo. Dinala na nila sa kampo. Pagkatapos dalhin sa kampo, sa Villamor Air Base, sinakay na po ng eroplano na walang due process. Hindi man lang nila dinala sa korte. Mainam pa mga kababayan, yung inaaresto nila. Katulad po ni Franco Mabanta, dinadala sa korte. Dinadala sa NBI. Ang dating Pangulong Duterte ay hindi po dinala. At yung sinasabi nila nililitis daw po sa International Criminal Court, hindi po ba pamumulitika? Dahil walang due process. Kidnapping ang lumalabas. Kaya lang po nakapagsasalita si Chua na akala mong tama lahat ang ginawa nila at ginawa ng gobyerno. Dahil hanggang ngayon na hindi pa nagsasalita ang Korte Suprema. Kung tama ba ang ginawa nilang pag-aresto, na tama ba ang batas ng Pilipinas, ang ating institusyon, ang ating konstitusyon, ang ating soberenya, ay hawak na tayo sa leeg ng mga banyaga. Ang Korte ng Pilipinas ay nasasakop na ba ng international? Wala na ba tayong kapag-pag-asa na ang ating bansa ay tumayo sa sarili nating soberenya? At kailangan natin sumunod sa mga dayuhan? Wala na bang silbi ang korte natin sa Pilipinas? Nagtatanong lang si Kamanong, nagiging tama lang sinasabi ni Chua dahil hindi pa nagsasalita ang Korte Suprema sa ginawa nilang proseso at due process ay naibigay ba sa dating Pangulo? At tama ba ang prosesong ginawa ni Torre na bibit-bitin at kakalad ka rin ang isang dating Pangulo na sapilitang isinakay sa eroplano? Nagtatanong lang si Kamanong. Darating naman po ang tamang panahon. Ang panahon po ay lumilipas. At siyempre po, makikita naman po natin ang mga bagay na yan. Lalo-lalo po pag nakabalik ang isang Duterte, mga kababayan. At saan kaya pupulutin itong tinatawag na chihuahua nila, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. At ganyan po, katindi ang ginagawa nila sa pamilya Duterte at ang kanila pong ginagawa pong kawalangian di umano. At siyempre, pangungutya. Nakita niyo po, nangungutya pa. Yung bloodbath ay naging bubble bath daw po. Mga kababayan, hindi po ang impeachment para ma-impeach ang Vice President ay sa Kongreso. Hindi po sa House of Representatives
magaganap ang final impeachment ng Vice President sa Senado. Sa Senado. Sa Senado sasagot ang Vice President, hindi po sa napakaraming buhaya sa House of Representatives. Hindi po ba? Hindi po kayo ang korte. Ang tatayo pong korte at mga judge, mga prosecutor ay mga senador. Hindi po ang mga buhaya na napakarami sa House of Representatives na tinatawag ni Kiko Barsaga na Crocodile Farm. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po nga sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapno ng Texas, USA. Kay Mila Yi. Kay Tatay Nick ng Toronto, Canada. Annie Jo. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Eric Hershio ng Canada. At si Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Ma'am Elby at Shermani ng North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Arthur Estranero ng USA at Mika Legaspi. Thank you po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo at God bless po sa inyo lahat. Tis lang po muna tayo mga kabayan at ingat po kayo. God bless po. Bye-bye.